Tinaasan ng DepEd o ng Department of Education ang kanilang pamantayan para sa mga mag-aaral sa elementary at high school, lalo na para sa mga running for honors. 85 pataas na raw dapat ang final grade ng mga honors student. Pero bukod sa grades o academics, may puntos rin na nakalaan sa mga extracurricular activities. May report si Victoria Tulad. Ngayong fourth-year high school student na, minsay 4 na oras lang daw sa isang araw ang tulog ni Ella. Pangako raw kasi niya sa sarili, mapabilang sa top 10 ng klase pagdating ng graduation. Mahirap po i-manage yung time kasi ang dami-dami pong assignments. Ang pinakamahaba ko na po sigurong oras ng pag-aaral is 2 hours. And late na rin po ako nag-aaral pero nakakaya naman po. Subsub din sa pag-aaral ang graduating high school student na si Aldrin. Malaking pressure daw ang mapabilang sa pilot section at honors list ng klase kung saan siya ang top 2 noong nakaraang taon. Kahit sobrang dami, parang naisip mo na part na rin yun ng pagiging high school student mo. Kasi hindi naman ako makapasok doon sa university na gusto ko kung wala rin yung magandang grade. Sa bagong memorandum na inilabas ng Department of Education, ang mga gusto maging honor student gaya ni Ella at Aldrin, kailangang magdoble kayod. Base sa DepEd Order No. 74, hindi maaaring magkaroon ng gradong bababa sa 85 ang mga estudyanteng tumatakbo bilang honor student. Hindi rin daw sila pwede magkaroon ng markang nasa 75 to 79. Pero ayon sa ilang mga estudyante at guro, mas makabubuti ang polisiyang ito. Hindi rin po may iwasan minsan, yung iba po sa amin nakakuha po ng lower than 85 yung grade. Sa positive side, magiging mas challenging po yun sa mga students sa pagbutihin lalo yung studies nila kasi may boundary. Yung bang pagtataas ng expectation sa bata, ay tingin ko higit na makakatulong sa kanila para mag-aral silang mabuti. Ang daming benefits ng mga honor graduates. Na-expose sila sa maraming scholarship. Bukod sa magandang marka, kailangan din daw ang good moral character at extracurricular activities para makasama sa top 10. Ang purpose ng education is to develop holistically the child. No, hindi lang academic. So yung 70 is for academic, the 3 is for the other aspects of the development of a child. Naglabas din ang DepEd ng descriptive grading system. Ang mga estudyante may average na 74% pababa, pasok sa tinatawag na beginning group. Developing naman ang may average ng 75 to 79%. Approaching proficiency ang may average na 80 to 84%, proficient ang 85 to 89%, at advanced ang 90% pataas. Sinimulan na raw ipatupad sa elementary at high school ang bagong grading system at DepEd Order No. 74 ngayong school year. Yan ay bilang paghahanda sa K-12 program ng ahensya na inaasahang lubusang may patutupad sa 2016. Siyempre, kailangan yung benchmark natin, ini-improve natin, di ba? The whole idea really is making us globally competitive. Victoria Tulad, GMA News.